ng Panginoon. Sa banal na templong Diyos ay purihin sa langit, purihin sa langit, purihin sa langit ang lakas niyang taglay ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy po tayo sa pagdiriwang ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Patuloy nating ialay sa Diyos ang ating papuri at pasasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin, sa ating pamilya. Pagdasal natin ang mga tao na napangako nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit, ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng iba't ibang suliranin sa buhay, ang mga kapatid nating yumauna. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan,
Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal. Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caipas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng Jesucristong taga Nazaret. Siya ay inyong ipinako sa krus, ngunit binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panukulan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kayang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dati tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti ang kanyang pag-ibig, ay napakatatag at mananatili ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ang nagtayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay ang lahat ng ito'y nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dati tinanggihan, siya ang pang naging saligan. Tubusin mo poon kami ay iligtas at pagtanggupayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain magmula sa templo. Ang mga nagpupugay sa kanyang ay tatanggapin ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga-Kana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Na mabubukhang liwayway na tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na binamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoon kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampang sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat
na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga din po sa iyo, Padre. Patuloy po tayo sa ating pagninilay tungkol sa mga tagpo sa buhay ng ating Panginoon na muling nabuhay. At sa ating Ebanghelyo, tampok ang ikatlong pagpapakita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Subalit, kakaiba ang lugar na pinagpakitaan ng ating Panginoong Hesus. Ang mga alagad ay nasa dagat, nasa lawa ng Galilea at nanguhuli ng isda. Kung ating pong babalikan ang kwento ng mga buhay ng mga alagad bago sila piliin ni Jesus na maging disipulo, alam natin na sila'y mangingisda na. Kaya ang tagpong ito ay nagpapakita lang ng bumabalik sila sa kanilang normal na buhay, normal na trabaho, ang pangingisda. Subalit, merong malalim na ipinapahayag si Jesus sa tagpong ito na sa pagbalik ng mga alagad sa normal nilang buhay, nagpapatuloy ang kanilang misyon. Ipinapaalala sa kanila ni Jesus sa tagpong ito na magpapatuloy ang kanilang misyon. Muling nagpakita si Jesus sa tagpo na sila ay nasa lawa ng Galilea. Nangingisda ang mga alagad. At dito ay ipinapaalala sa kanila ang misyon nila na sila'y magiging mamamalakayan ng mga tao. Hindi lang panguhuli ng isda ang kanilang dapat gawin, kundi ang pangangalap ng mga tao para ilapit kay Kristo, para ipakilala si Kristo at ipangaral ang mabuting balita ni Kristo. Pwede ho nating iugnay ang ating sarili sa karanasan ng mga alagad. Nakita ko ang sarili ko sa karanasan ng mga alagad dahil parang back to normal din kaming mga pari ngayon. Pagkatapos po ng mahabang celebrations ng Holy Week at ng Lenten season, maraming ginawa, mga nakakapagod na gawain. Kaya nga after ng Holy Week, dumating ang Easter season, parang back to normal na. Natapos ang mahabang prosesyon, mahabang liturgy ng Biyernes Santo, mahabang mga celebrations. Ngayon ay back to normal na. Pwedeng back to normal, pero never stop to mission. Maaaring bumalik tayo sa normal nating buhay na hindi busy, walang gaanong ginagawa, hindi katulad ng mga nakalipas na araw. Pero hindi matatapos yung misyon. Hindi titigil sa pagmimisyon. Ang pagmimisyon na dalhin ang mga tao papalapit kay Kristo. Kaya't
napaka-symbolic po ng ipinakitang tagpong ito sa Ebanghelyo. Pagkatapos ng mga alagad na sumunod kay Jesus sa kanyang ipinagagawa, yung nahuli nilang isda, ang sabi ni Jesus, dalhin niyo sa akin yung ilang huli ninyong isda. Dalhin ninyo sa akin yung inyong nahuling isda. Yung salitang dalhin mahalaga sapagkat yun ang gagawin natin para ang mga tao, lalo tigit ang mga tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo, lalo tigit yung mga taong wala ng panahon para sa Diyos, dadalhin natin papalapit kay Kristo. Na sana hindi tayo tumitigil sa ating misyon para gawin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. At the end of the day, ang tanong sa atin ay, may nadala ka bang isang kaluluwa papalapit sa Diyos? O meron kang isang kaluluwa na napalayo sa Diyos? Naging dahilan ka para ang isang kaluluwa ay lumayo sa Diyos. Sana lagi nating isaalang-alang. Huwag nating kakalimutan na tayo may misyon sa araw-araw. Ang dalhin ang bawat kaluluwa papalapit sa Diyos. Ano man ang kanilang estado sa buhay, ano man ang estado natin sa buhay, meron tayong magagawa. Meron tayong maitutulong. Kabahagi tayo sa misyon ni Kristo para dalhin ang lahat ng tao papalapit sa Kanya, papalapit sa Diyos. Maaring bumalik tayo sa ating mga normal na buhay, pero hindi tayo titigil sa ating pagmimisyon para kay Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Nananatili sa ating piling ang Panginoong Kristo upang patnubayan ang gawain ng Kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa Kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ang aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kain. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkadalo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati ngayon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inimin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyin natin na misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ng pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan na dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa na gina ng Diyos sa mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose ang kanyang kabanal-banalang puso, kaisa ng mga apostol, mga martir, kaisa ni San Fernando, at ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Melrey, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nga'y tinipon mo sa iyong harapan. Amang bawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang baliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso,
Yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabgan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. At magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit sa nasagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Gayun din po, isusunod dito ay ang pagbabasbas ng mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng mahalagang okasyon sa kanilang buhay. May mga natatanging panalangin. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. At naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito sa pananalangin upang ang mga ito ay maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at kabutihan at paghahangad ng ligaya sa kalagitan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo, kasama ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon, Alleluia. Magsiawit sa Panginoon, puri